litaw na litaw, lutang na pagiging Duterte ni Amy Marcos. At ang dating ay parang pro-China ang dating. Kaya dapat lang palitan. Walang kwenta yung chairman ng Foreign Relations Committee kung hindi susunod sa foreign policy ng gobyerno. Hindi na bagay at hindi na daw kailangan na si Senator Amy Marcos ay manatiling chairman ng Foreign Relations Committee. Kaya siya ay papalitan na. Ito ba ay epekto ng kanyang pagiging kakaibang oposisyon o hindi siya karapat-dapat dahil siya ay oposisyon sa mga major committees? Ito po ang report. At next week na ho mangyayari ito. Pro tempore Ping Lacson napapalitan bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos. At ang dahilan ay dahil katulad daw ng Blue Ribbon Committee ay considered major committee itong Foreign Relations at reserved yan dapat, Chigi, para sa mga miyembro ng mayorya. At kung matatandaan naman natin, hindi miyembro ng mayorya si Senator Amy kundi minority bloc siya. So ang papalit sa kanya ay si Senator Erwin Tulfo, pero papalitan din yung mga walang komite kay Senator Amy Marcos ng Senate Committee on Constitutional Amendments. So ano ba yung komite na yan? Yan yung dumidinig ng mga issue kaugnay sa charter change at sa ngayon ang may hawak niyan ni Senator Kiko Pangilinan. So, naabisuhan na rin daw ni Senator Amy kaugnay sa pagpapalit ng leadership sa komite na yan at inaasahan, Haji, na next week sa plenaryo ay ma-manifest agad yan. Matatandaan din natin, for context, Chiki, bagamat hindi ito yung sinabing dahilan pero nung nakaraang linggo, nagpasa ng resolusyon ang may napirmado ng may 15 senador na kinukundina yung pagbabatikos ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa ilang government officials at hindi pumirma dyan si Senator Amy Marcos. Ayun, kaya sipin mo, chairman ka ng Committee on Foreign Relations na dapat ay panindigan mo yung foreign relation, yung foreign policy. Ang chairman ng foreign policy ay ang Pangulong Marcos. Ang nagpapatupad ng foreign policy, Department of Foreign Affairs. At ang Senado, as chairman ng Committee on Foreign Relations, dapat susunod ka sa paninindigan ng punong ehekutibo sa foreign policy. Pero dahil nga sa ginawa ng pambabastos ng Chinese Embassy sa mga politikong Pilipino na nagsasabi ng karapatan tungkol sa West Philippine Sea, ay sa halip pong suportahan ni Amy as chairman ng Foreign Relations Committee ang resolusyon ng majority, 15 senador, na kumukundina sa paglapastangan, panghihimasok, pakikialam ng Chinese official spokesperson sa paninindigan ng Pilipino at karapatang pamamahayag tungkol sa karapatan sa West Philippine Sea. Hindi niya sinuportahan, hindi sa pumirma sa pagkundina. So labag yan. Ibig sabihin, malinaw na hindi siya sumasang-ayon sa galaw ng gobyerno. Ang sabi nga ng iba ay parang pro-China pa itong mga oposisyon. Kaya dapat lang talaga siyang sibakin, palitan, at kung si Senator Erwin ang ilalagay, mas okay. Kasi mahalaga po ang foreign relation. Isipin mo, yung Foreign Relations Committee, yan yung nag-imbestiga doon sa ginawa ng gobyerno under the President Marcos sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng mahuli nung nakaraang Marso na nakaraang taon, si Duterte. Dahil mayroong court order ang ICC, International Criminal Court. Abay, nakita naman niya yung ginawang hearing ni ayun, may nung panahon, bias na bias ang dating. Gumawa ng committee report, siya lang. At pinalabas niyang mali ang Executive Department. Mali ang Department of Justice. Mali si General Torre. Mali ang ating gobyerno sa pagpapatupad daw ng warrant of arrest. Yun ho yung pagkontra. Sipin mo, chairman ka ng Foreign Relations Committee, kinukontra mo yung policy at karapatan ng Executive Department. O yan, nagkasunod-sunod po yung litaw, lutang na pagiging Duterte ni Amy Marcos. At ang dating nga ay parang pro-China ang dating. Kaya dapat lang palitan. Walang kwenta yung chairman ng Foreign Relations Committee kung hindi susunod sa foreign policy ng gobyerno. Dapat ang chairman ng committee, kung hindi ka man sumunod, huwag ka nang kumontra. Dahil ang Executive Department ang may kapangyarihan sa kung ano ang foreign policy at dapat ipatupad. Kaso ginawa nitong si Amy, puro pagsalungat. Kaya tama lang. Dapat niya, hindi nabigyan ng committee chairman yan. Lalo ngayon, binigay namang, sabagay, malabo namang mangyari yung charter change. Ayaw talagang galawin Chairman ng Committee on Constitutional Amendment. Kakaubo yung issue niya. Marami na naging chairman dyan, walang nagawa.
Kasi ayaw din ng mga politiko magbago ng saligang batas. Yan ang titignan natin kung ano gagawin ni Amy yan. Next week na ho mangyayari kasi nabitin sila noong Wednesday. 3 days lang naman ang trabaho ng Senado. Monday, Tuesday, Wednesday. Ang plenaryo. Sa plenaryo po gagawin ng formalidad na pagbabago. Dapat lang ipakita ng Senate President ang pagbabago. Ang majority ng mga senador na sumusuporta sa ating gobyerno ang siyang maghahawak talaga ng mga sensitibong chairman ng komite sa mataas na kabulugan. Kasi pag oposisyon, gagamitin lang yan sa pamumulitika, masasamutahi lang ang mga programa ng Executive Department at ng Senado. Ayan. Okay? So, ano inyong masasabi dyan? Kung baka yan ang epekto ng sobra ng mga batikos ni Amy sa Senado at maging sa Malacanang, kahit na personally na pating binabanatan ang kanyang kapatid at kamag-anak. Nagkabunga na. Hindi talaga pwede ang ganyan. Wala pong personal niya. Karapatan, obligasyon ng Senado, pangalagaan ng majority, ang gobyerno, ang policy, at ang chairman ng mga komite. Okay? Siyempre, iba ayaw intindihin yan, hindi yan naintindihan. Dahil sasabihin, harassment na naman, panggigipit na naman, ay lang naman ang katwiran nyo kahit suntok sa buwan. Sa kasaysayan ng Senado, maging sa Kongreso, o kahit sa mga local council, city council, municipal council, sangguniang panlalawigan, tanong nyo yung mga politiko sa lokal. Laging ang chairman ng komite ay kaalyado ng gobernador, ng city mayor, o ng municipal mayor. Hindi pwedeng oposisyon maghahawak ng komite na magiging kalaban na nakaupo. Hindi talaga pwede. Sa local, ganun din yun. Sa national, ganun din. Talaga naman ganun. Kahit sa pribadong sektor, sa mga non-government organization, meron ba namang oposisyon binigyan ng kapangyarihan? Wala. Ganun talaga. Normal na proseso. Walang harassment, walang politika. Pero aangguluhan nila yan ng kakaiba na naman. Yun naman ang kailang mga galawan. Pero, hayaan ninyo, nandito lagi ako magpapaliwanag ng kanilang mga galaw, kung ano ang epektong tama at mali, ano ang nangyayari. Hindi tayo nagmamagaling. For education, for information, yan ang ating paninindigan. Okay? Yung naniniwala, salamat. Yung bukas ang kaisipan sa ganitong issue, salamat. Marami kayo nun. Dahil maraming Pilipinong matitino sa buong mundo. Yung mga sarado, buzzer, troll, alam na natin yun. Kahit anong sabihin mo yan, sarado, hindi nila alam. Ganon silang kababaw. Kaya hayaan na natin. Kaunti lang sila.